Lumago ang LGBTQIA+ na komunidad dahil sa patuloy na pakikipaglaban ng mga tao para sa pantay na karapatan at pagkilala. Noong unang panahon, maraming bansa ang hindi tumatanggap ng mga taong may iba't ibang sexualidad at identidad. Kaya marami ang nagtago o hindi nagsasalita. Ngunit pagdating ng ika-20 siglo, nagsimulang kumalat ang mga kilusang gay, bisexual at transgender. Naging malaking bahagi ang mga protesta tulad ng Stonewall Riots noong 1969 sa Estados Unidos, kung saan lumaban ang LGBTQIA+ laban sa diskriminasyon. Sa paglipas ng panahon, lumakas ang boses ng komunidad at mas maraming tao ang naglalakas loob na aminin ang kanilang identidad. Ang LGBTQIA+ ay nagsimula dahil matagal nang may mga taong may iba't ibang uri ng gender identity at sexual orientation. Kahit pa bago magkaroon ng modernong salita para dito. Noong sinaunang panahon pa lang, may mga taong hindi sumusunod sa tradisyonal na ideya ng lalaki at babae. Sa iba't ibang kultura, tulad ng Babaylan sa Pilipinas, Hijra sa India, at mga dokumentaryong same-sex relationship sa Greece at Rome. Makikita sa bahagi na talaga ng lipunan ang mga taong may magkakaibang identidad. Hindi lang sila lantad noon dahil madalas silang husgahan o itago. Kaya nagmukhang bago ang LGBTQIA+, kahit matagal na silang umiiral sa kasaysayan. Noong 1860s, nagsulat siya ng mga libro kung saan ipiniliwanag niya ang pag-ibig sa kapwa lalaki at natural na hindi dapat ituring na krimen. Gumamit siya ng sariling termino, urning, para ilarawan ang tulad niya na mas na-attract sa kapwa lalaki. Si Carl Heinrich Ulrich noong 1825 hanggang 1895 ay isang alemang manunulat at abogado na itinuturing na unang moderno ng LGBTQIA activist. At isa sa pinakaunang lalaking hayagang umamin na siya ay attracted sa kapwa lalaki. Bago pa man gamitin ang salitang gay o LGBTQIA+, pinaglaban din niya ang karapatan ng mga taong may non-traditional sexual orientation. Walang iisang tao ang maaaring sabihing nakadiskubre sa LGBTQIA+ dahil ang iba't ibang sexual orientation at gender identity ay matagal nang umiiral sa kasaysayan. Sa sinaunang panahon pa lamang, may mga taong may relasyon sa kapwa lalaki o babae at may mga kultura ring kumikilala sa tender gender. Tulad ng Headras sa India at Two-Spirit sa Native Americans. Pinapakita nito na ang LGBTQIA+ ay hindi imbensyon kundi natural na bahagi ng tao. Gayunpaman, may mga individual na naging mahalaga sa modernong pag-unawa sa LGBTQIA+. Isa na rito si Carl Heinrich Ulrich, isang German thinker noong 80s na tinuring na unang LGBTQIA+ activist. Siya ang unang hayagang umamin sa kanyang identidad at pinaliwanag na ang same-sex attraction ay normal at hindi dapat parusahan. Ang LGBTQIA+ community ay patuloy na nakakaranas ng iba't ibang suliranin sa lipunan dahil sa stigma, kakulangan ng kaalaman, at diskriminasyon sa paaralan, trabaho at komunidad. Maraming LGBTQIA+ ang hindi tinatanggap o pinapahirapan dahil lamang sa kanilang sexual orientation o gender identity. Dahil dito, laganap ang bullying at pang-aabuso, lalo na sa kabataan. May mga nakakaranas ng verbal assault, cyberbullying at minsan ay physical harm. Malaking problema rin ang kakulangan ng suporta mula sa pamilya,
maraming kabataan ang natatakot na malaking problema rin ang kakulangan ng suporta mula sa pamilya. Maraming kabataan ang natatakot na mag-come out dahil baka hindi sila tanggapin o mapalayas. Ang ganitong karanasan ay nagdudulot ng mental health issues tulad ng stress, anxiety at depression. May mga kaso rin na hindi sila nabibigyan ng sapat ng proteksyon ng batas dahil sa kakulangan o kawalan ng pro-LGBTQ policies. Sa larangan ng trabaho, may mga LGBTQIA+ individuals na hindi natatanggap o hindi napopromote dahil sa bias. May issue rin sa healthcare kung saan nakakaranas sila ng paghuhusga, lalo na ang mga transgender na nangangailangan ng gender affirming care.